For some of you guys, no, wow, this is napapawawa ko mga kapiksi. Ito yung energy ng swerte, guys. Okay? For some of you guys, no, parang saswertein kayo sa negosyo, mga kapiksi, especially collaboration or business partnership. Itong nakikita natin. Sabi ko nga, air sign, energy, Aquarius, Gemini, Libra. Parang ito yung magiging susi. Para magkaroon kayo ng malaking sale, malaking return, return of investment, mga kapiksi. Parang saswertein kayo sa mga kapiksi natin, negosyante. Hello guys, hello mga kapiksi, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is mid-month kapalaran para ngayong April 16 to 30 para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi, combination ng positive and negative energy. Unahin natin tong deck na to guys, tingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga gabay, Aquarius. Meron tayong disguise. Meron din tayong Earth, mga kapigsi. And meron din tayong Decay. Alright, so ito guys, this is both negative and positive, no? Unahin natin tong negative, mga kapigsi, kasi for some of you guys, parang sinasabi dito na mag-ingat kayo sa mga bulok na tao na nagdi-disguise sa paligid nyo, no? Ito yung mga, alam nyo ba yung chameleon, mga kapigsi, di ba? Yung balat kayo, no? Yung sinasabing balat kayo. Yung chameleon, hunyango, no? Hunyango sa Tagalog, mga kapiksi, di ba yung hunyango, parang nagpapalit sila ng kulay, ganyan, nagpapalit sila para hindi sila mahalata na kakaiba sila, mga kapiksi. And in your case, mga kapiksi, parang nakakaramdam tayo na maaring may hunyango sa paligid nyo. Hindi yung literal na hunyango, no? Kumbaga tao, pero nag-aanyong hunyango. Which means na maaring merong mga fake friends or fake na mga tao sa paligid nyo, mga kapiksi, nagdi-disguise para, alam nyo yun, makuha yung mga loob nyo, makuha yung yung tiwala nyo, ganyan. Pero deep inside, bulok pala, no? Kumbaga parang meron silang bulok na intention towards you. In short, manloloko. Okay? So, mag-ingat kayo, no? Parang this is a warning message for you, Aquarius, na mag-ingat kayo sa mga tao sa paligid nyo because not all of them ay mapagkakatiwalaan. So, pagdating sa pagtitiwala, guys, although hindi naman lahat din manloloko, syempre meron din mga tao na talagang mapagkakatiwalaan, but marami ding tao na manloloko, mga kapiksi, whether stranger pa yan or kakilala. Most of, di ba, kahit kakilala nyo pa yan, mga kapiksi, no, sometimes kamag-anak nyo pa, lolokohin kayo. So, medyo mag-ingat kayo sa pagtitiwala, mga kapiksi, no? Alright. And then, ito naman, Earth. Ito, guys, grabe. Parang sobrang napapanahon na kailangan talaga nating alagaan ang ating Mother Earth, guys, especially sa panahon ngayon. I'm sure, ramdam na ramdam nyo yan, guys. Yung init, di ba? Yung init ng panahon, di ba? Parang too extreme. Dati, wala namang nasususpend na klase ng dahil sa init, 'di ba? I'm sure na mga bata pa kayo, mga bata pa tayo, 'di ba? Nasususpend lang yung klase kapag may bagyo, kapag may ulan, pero never nasuspend yung klase kapag mainit. Pero ngayon, 'di ba? Nasususpend yung klase dahil sa sobrang init. Well, siguro dahil iba din yung school year ngayon kasi nung mga bata tayo, 'di ba? Iba yung calendar years natin. Iba yung panahon ng pasok natin pag summer, talagang bakasyon. Pero iba talaga guys yung init ngayon. I'm sure lahat kayo makaka-resonate, no? So, alagaan natin si Mother Earth, mga kapigsi, no? Kahit, di ba, plant trees, ganyan. Conserve water, ganyan. Di ko alam kung ano pa. Pero wag natin sanang sirain si Mother Earth. Hanap tayo ng hanap, 'di ba? Parang nakakatawa yung mga tao.
ina-explore nila yung Mars para sa possibility na pwedeng tumira yung mga tao doon, pero bakit hindi na lang natin alagaan si Mother Earth para ma-extend pa yung lifespan ni Mother Earth, diba? So, yeah, ingatan natin sa lahat ng kung ano man yung pwede nating i-contribute, guys. Plantito-plantita, ganyan. Huwag magtapon sa kung saan-saan, conserve water, etc. So, yeah. Comment down below, Aquarius, if naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan. So, tingnan natin naman dito sa deck na to kung anong paparating sa inyo ngayong April 16 to 30, Aquarius. Shuffle natin to. Hanapin natin yung energy ng Aquarius. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo, guys, magpayaman ngayong 2024. Mag-avail na kayo ng course kasi sobrang ganda talaga niyan, Aquarius. And good news, mga kapiksi, dahil ngayong buwan ng April until April 30, guys, magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course, mga kapiksi, kaya mag-avail na kayo. Meron din tayong email coaching, Manifest Your Desires Using the Law of Attraction. If meron kayo, guys, mga specific na gusto nyong i-manifest, pwedeng love and relationship, mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me, guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. So, ito ay both negative and positive, mga kapiksi, Aquarius, guys. Kayo ay represent ng King of Swords sa ating spread. Yung negative energy, mga kapiksi, may nagpapastress sa'yo, no? I'm sensing this is more on work related, mga kapiksi, or mga marites, guys. Pero ito, guys, parang feeling ko nagkakaroon kayo ng conflict sa trabaho or katrabaho nyo. Baka may nagmamarites sa inyo sa trabaho nyo, ganyan. Baka pinagmamalipatan kayo ng mga amo nyo, lalo na, guys, kung kayo ay OFW, ganyan. Ganun din kapag ka, nasa LDR kayo na relationship na long distance. Para nagkakaroon din kayo ng conflict ng person mo or ng specific person mo, or nagkakaroon kayo ng conflict na sa pamilya mo dito sa Pilipinas, ganyan. Parang hindi kayo nagkakasundo, mga kapiksi. Pero overall, this is para a very conflicting energy na hindi maayos yung relationship mo with other people, guys. So, alam ko naman, guys, we cannot please everybody, no? Pero, wag din tayo masyadong magpa-stress sa mga unting bagay. Diba? Just focus on yourself, focus on what you do, as long as wala kang inaapakan na ibang tao, mga kapiksi. Okay? On the good side naman, guys, for some of you, merong makikipag-reconcile naman dun sa mga naka-conflict mo. Pero I'm sensing this is more on ex, guys. Parang if meron kang ex-person na naghiwalay kayo or nakaaway mo, ganyan, parang ito'y magbabalik at magpaparamdam. Pwedeng manghingi ito sa'yo ng sorry, mga kapiksi, pero magpaparamdam, no? Sometimes yung pagpaparamdam, it's already a way of saying I'm sorry, kahit na hindi nila direktang sabihin sa inyo na sorry. Pero the fact na nagparamdam sila sa inyo, ibig sabihin parang they want to put the past behind. Hindi naman necessary na makikipagbalikan, pero yun nga, paramdam. Parang multo lang. Parang multo lang, guys. Gusto nilang magparamdam sa inyo. Okay? Or pwede nga na ginosted kayo nito, no? Kaya parang multo. Ghosted kasi. Pero yun nga, parang magpaparamdam sila. And for some of you naman, guys, parang unti-unti na magkakaroon ng achievement kayo pagdating sa kaperahan
these are small achievements, mga kapiksi. Pwedeng unti-unting nagkakaroon kayo ng salary. Yung iba guys, literal na magkakaroon kayo ng salary increase, pero I'm sensing maliit lang, mga 1-2%, ganyan. Maliit, pero meron. Yun ang importante, meron, mga kapiksi, kasi merong iba na wala talagang increase kahit na 10 taon na sa trabaho, ganyan. May mga nababasa akong ganyan. Hindi talaga sila nagkakaroon ng salary increase. Excuse me. So, in your case, para magkakaroon naman kayo, mga kapiksi, magkakaroon kayo ng movement sa kaperahan. Although, parang maliliit na steps, mga kapiksi. But, it's better than never, diba? Better na yung meron kesa sa wala talaga, guys. Meron ditong presence ng Queen of Swords energy, mga kapiksi. Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. For some of you guys, no, wow, this is napapawawa ko, mga kapiksi. Ito yung energy ng swerte, guys, okay? For some of you guys, no, parang sa swertein kayo sa negosyo, mga kapiksi, especially collaboration or business partnership. Itong nakikita natin. Sabi ko nga, air sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Parang ito yung magiging susi. Para magkaroon kayo ng malaking sale, malaking return, return of investment, mga kapiksi. Parang suswertein kayo sa mga kapiksi natin, negosyante. Hello sa inyong lahat. Comment down below kung nagbe-business kayo. Kahit anong negosyo ito, pwedeng online, pwedeng offline, physical store, ganyan. Pero ang nakikita natin dito, guys, is parang bumabalik na nagkakaroon kayo ng return of investment, mga kapiksi. Lalo na kung kayo ay nasa isang partnership, collaboration. Meron ganon, guys, diba? Kapag ka sometimes when you're on your own, hindi, kahit anong gawin yung marketing strategy, ganyan, hindi nagbo-boost or nag-improve yung sales nyo. Pero once na pumasok kayo sa collaboration, partnership, ganyan, makakita kayo ng boost sa sales nyo or sa income nyo, revenue. So, yung iba sa inyo, guys, parang ganun yung pwede nyo ma-experience, Aquarius, especially kung nasa social media kayo na mga online selling, ganyan, para magkakaroon kayo ng partnership or collaboration with other people, tapos parang doon manggagaling yung boost ng sales nyo or yung traffic ng sales nyo, mga kapiksi. Alright? So, i-mind nyo yan lahat, guys, sa comment section. Ito, mind boost ng sales, swerte, ito. Mind swerte, mind good luck, mind good fortune, and then itong mga reconciliation, kasi sabi ko nga sa inyo, guys, may makikipag reconcile sa inyo, and then mind pagpasok ng pera, diba, kasi sabi ko sa inyo, unti-unting papasok yung pera sa inyo, Aquarius. Alright? So, comment down below, guys, if naka-resonate kayo. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal, guys, pakinggan nyo para talagang maging maswerte kayo ngayon 2024, and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.